Nanindigan ang mga naulila ng mga napatay sa mga police operation sa Negros Oriental na hindi nanlaban ang kanilang mga kaanak. Bukas naman ang PNP sa anumang reklamong isasampa laban sa kanila. At live mula sa Negros Oriental, naritong unang balita ni Emil Sumangil. Emil. Ivan, kumakalap na ng mga salaysay ng testigo ang Commission on Human Rights bilang bahagi ng isasagawa nilang pagsisiyasat sa madugong operasyon ng Philippine National Police sa Negros Oriental. Ang mag-amang Rogelio at Ricky Recomono, ang dalawa lamang sa 14 na napatay sa inilunsad na police operation dito sa Negros Oriental. Lagi buhat na ako na doon. Labis ang pagdadalamhati at sumisigaw ng hustisya ang kanilang pamilya. Nanlaban daw ayon sa PNP ang mag-ama kaya napatay, pero ayon sa mga naulila, walang armas at lalong hindi raw NPA ang mag-ama, gaya ng ibinibintang ng mga pulis sa kanila. Mag-uuling daw sina Rogelio at Ricky at hindi sumusuporta sa armadong pakikibaka. Hindi namin matanggap na patay siya. Kung may kasalanan sana, hindi. Yung may kasalanan sana, yung papa namin hindi nila pinatay. Kung may kasalanan sana, hinuli lang nila. Salat sa buhay ang pamilya Recomono. Ang labi na mag-ama, bagaman at nasa kabaong, nakapatong lang sa kama na tinatanglawan ng dalawang kandila. Problema nila ngayon ang pagpapalibing dahil wala naman silang pera. Linggo ng gabi, una na naming napuntahan ang burol ng mag-amaring napatay sa umunay police encounter na sina Melchor, 67 anyos at Mario, 46 anyos. Ito pong bahay na nasa aking kaliwa, ang isa sa mga sinilbihan ng search warrant ng Philippine National Police at ipakikita po namin sa inyo, mga kapuso, kung saan mismo dinakip ang mag-amang Melchor at Mario Pañares. Ganito po ang itsura ng kanilang bagay, tipikal na tahanan ng isang magsasaka. Sa silid na ito, mga kapuso, inaresto si Melchor, ang padre de pamilya ng Pañares. Pagkatapos po niyan, mga kapuso, nagpunta raw ang mga pulis sa gawin namang ito ng bahay. Dito naman naaresto ang kanyang anak na si Mario. Binitbit po ang mag-ama pababa muli sa kanilang bahay. Pinadapa rito, mga kapuso, si Mario, yung pong nakababata, at sinasabing dito na rin napatay, at dito naman ho ang kanyang ama na si Mang Melchor. Setup daw ang nangyari ayon sa kanilang mga kaanak na naroon nang mangyari ang raid. Babasahin daw nila yung warrant. Sabi ng mama ko, dito lang sa taas kasi maliwanag, dito sa baba, madilim. So, sabi ng mama ko, ipaano yung ilaw, parang maliwanag. So, ayun lang paanoin, sir, kasi may flashlight daw sila. Ang mama ko, hindi na pinakita, sir, kung ano lang ginagawa. Nakita ng kung ano na pinadapa daw silang papa at saka Mario. Mga 5 minutes, sir, pumutok. Makonsensya naman daw sana ang naglunsad ng raid na ito. Lumutang at para mailabas ang totoong nangyari. Ako lang ikuha nila, sir, nga bigyan namin ng katarungan ng kanyang kamatay, sir. Mura gina, sir. Sa buong Negros Oriental, 8 ang napatay sa police operation sa Canlaon City, 2 sa Santa Catalina at 4 pa sa Manhuyod. Ayon sa Task Force Oro ng PNP Regional Office 7, lehitimong operasyon at pawang mga nalaban ang mga napatay. Kung may reklamo, ayon sa Philippine National Police, hinimok nila ang mga kaanak ng mga napatay na maghain ng kaukulang reklamo laban sa mga alagad ng batas. Ivan. Emil, base dun sa napanood naming walkthrough, execution style ang ginawa. Yun, at least yun ang claim ng mga kaanak. Yung claim ba na yan, Emil, ay may magko-corroborate o may magpapatunay sa ibang mga nakakita? Nagkaroon tayo, Ivan, ng pagkakataon na maitanong yan sa pamunuan partikular kay Provincial Director ng Negros Oriental, Police Superintendent Raul Takaka kahapon. Pero ayon sa kanya ay kung ano yung naging kwento ng kanyang mga tauhan na naging proper
at sinasabi niyang sumunod sila sa wastong protocol ng pagsisilbi ng search warrant. Yun daw ang kanilang paninindigan. Wala raw nangyaring paglabag sa karapatang pantao sa pagsisilbi ng search warrant na yan, bagay na kinokontra naman at nakokontra sa kwento ng mga kaanak ng mga naging target ng police operation. Ivan. Okay, yan naman ang claim ng pulisya. Yung mga police, Emil, anong status sila ngayon? Yung mga nagsagawa ng operasyon? Walang isinasagawang investigasyon internally ayon sa pamunuan ng Negros Oriental Provincial Police Office. Pero ang mga taga-Commission on Human Rights sa Region 7 ay nasa area na ng Negros Oriental para kumalap ng mga salaysay hindi lamang ng testigo kundi pati na sa panig ng pulisya bilang bahagi ng iniatas sa kanilang pagsisiyasat hinggil sa operasyong ito kung saan nga 14 sa ating mga kababayan ang napatay. Ivan. Yung mga kaanak naman, Emil, yung mga naulila, kasi doon sa report mo kanina, wala silang pampalibing eh. May tumutulong ba sa kanila? Lokal na pamahalaan na Ivan ang kanilang nilapitan. Partikular yung pamilya Recomono na ating napuntahan na kahapon. Diyan sa, naku talaga naman napakalayo Ivan, mula dito sa Bacolod City, bumiyahe tayo ng more or less 3 hours, tumawid pa tayo ng ilog. At doon nga natin nakadaupang palad ang mga naulila ng mag-amang Recomono. Ang kanilang agenda pagkatapos nating isagawa yung panayam sa kanilang pamilya ay lumuwas muli sa kabayanan para humingi ng tulong sa munisipyo. Yung mga lokal na opisyal ang kanilang kinatok para makahingi kahit papano ng cash dahil nga wala silang pampalibing. Yung kahit papano, yung kanilang mga kapitbahay na nasa kabilang burol ay nakiramay sa kanila at nagbigay, Ivan, ng mga kape at itong mga kahit papano ay konting tulong para doon pa sa mga nakikiramay sa burol. Nabanggit mo, Emil, napakalayo nung at least yung bahay ng pamilya Recomono mula dyan sa Bacolod City. So, itong area na to, yung pinangyarihan itong sinasabi nilang operasyon, ano ba to? Farming community? Ano bang reputation nitong lugar na ito? Ito ba NPA infested daw tulad ng kiniklaim ng mga otoridad? Yes, Ivan, mula dito sa Bacolod City na sakop ng Negros Occidental, tatawid tayo ng Negros Oriental. At mula dyan sa unang bayan, yung area na yan, pupuntahan natin at tutumbukin natin yung syudad naman ng Canlaon. Mula dyan sa Canlaon City proper, muli tayong bibiyahe. Papasok dito sa mga barangay na sinilbihan ng search warrant. Another 2 hours yan, Ivan. At tatawid tayo sa ilog. Hindi makakapasok yung ating mga sasakyan. So, iiwan natin ito sa tabi ng highway. Maglalakad tayo at tatawid tayo dito sa river. Merong burol tayong papanikin dyan. Nandyan yung ilan sa mga target. Pero Ivan, magkakahiwalay ito. At gaya ng inyong binabanggit, farming community, tubuhan at palayan itong area. Napakalayo sa syudad. At sila-sila lamang, iilan lamang, bilang na bilang Ivan, yung mga bahay na iyan na sinilbihan ng search warrant. Partikular dito sa Canlaon City, 13 target ang sinilbihan ng search warrant. Wala ito sa syudad, Ivan. Lilinawin ko lamang. Ito ay nasa kanayunan. Nasa paanan ng burol, nasa tuktok ng burol. Yung iba ay nandiyan pa sa paanan ng Mount Canlaon. Ivan. Maraming salamat sa paglilino na yan, Emil Sumangil.